Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasansala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nauhuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Monica, isang ina, isang asawa. Siya po ang ina ni San Agustin na sa susunod na araw ay atin din pong ipagdiriwang ang kapistahan. At sa halimbawa na ipinakita ni Santa Monica, nawa ay mas matuto rin tayo sa kahalagahan po ng paggagabay ng mga magulang, lalong-lalo na ang ina. Base sa kwento, talagang hindi tinigilan ni Santa Monica na ipagdasal ang kanyang asawa na makonvert, ganun din ang kanyang anak na noon ay namumuhay din katulad ng kanyang asawa. Pero sa kanyang pagtsatsaga at pag-iyak sa harapan ng Diyos na sila ay mabago at talaga naman pong nangyari ang kanyang hinihiling sa Diyos. Kaya nga si San Agustin ay naging isa sa mga obispo. Sa mga susunod na araw, siya ang atin pong pararangalan. Pero dito po, sabi ko nga kanina, maganda po ang naidulot ni Santa Monica at nawa ito ay maging gabay din, lalo na sa mga magulang. Basic kasi, yung foundation, basic foundation na natututunan ng mga bata ang kagandahang asal sa loob ng tahanan. Hindi nyo kinakailangan maging doktor o magkaroon ng title, masteral, doctoral, o kung ano paman, para lang maituro mo kung ano ang kabutihang asal. Sa ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa lipunan natin, sa bansaan natin, talagang mayayamot ka din sa mga naririnig mong mga issue, yung mga dating walang pakialam sa batas, ngayon ay gustong gamitin ng batas. Yung mga dating talagang nag-aagrabyado sa human rights, ngayon sila ang parang aping-api na kinakawawa. Pero itong mga ito, yung mga may alam sa batas, ito yung mga mambabatas din natin. Isa sa para bang siguro talagang kinaiinisan kung tama lang po na gamitin gamitin ko yung salitang naiinis din si Jesus. Naiinis siya lalong-lalo na sa ugaling mapagpaimbabaw. Pagpapaimbabaw, iba yung sa loob, iba yung sa labas. Pagpapaimbabaw na mag-i-implement ka pero ikaw mismo hindi mo kayang gusto mo lang magpatupad, pero ikaw hindi mo kayang tuparin ito sa sarili mo. Isa yan sa kinaiinisan na talagang hindi titiisin ni Jesus na hindi komprontahin.
Kaya nga ito mga Pariseo, mga eskriba, talagang sinabihan niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Dahil sa ganitong ugali, na mas nagiging mahirap para sa mga tao ang sumunod sa Diyos. Yan sabi sa Salmon tugunan natin, no? Paririto ang Panginoon upang hatulan niya ang tao. At sinasabi niya ito dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon kasi baka tayo din nagiging mapagpaimbabaw. Na pag nasa simbahan, mabait. Minsan nga, kahit nasa loob ng simbahan, hindi tayo nagiging karapat-dapat sa pag-uugali. Kasi tayo mismo nakakalimot, no, na pag gusto lang natin magpatupad, pero pag tayo na, ayaw na natin itong tuparin. So, walang mangyayari sa atin dito at hindi tayo maliligtas sa ganitong pag-uugali na mapagpaimbabaw. Hindi pwedeng dasal tayo ng dasal sa panlabas, pero sa kalooban natin, ang dami nating inaampi, ang dami nating inaagrabyado. Hindi yan ikinatutuwa ng Diyos. Pero bakit nga ba? No? Gaya ng nasabi ko kanina, no? Bakit nga ba? Ano ba nangyayari sa value system natin? Paano ba itinuturo ng mga magulang sa loob ng tahanan yung tamang pag-uugali? Yung asal. Di ba dati talagang naririnig natin sa mga magulang natin na di bali ng hindi tayo mayaman, basta't hindi tayo gumagawa ng masama. Di bali ng magdildil ng asin, basta't hindi tayo nagnanakaw. Nasaan na kaya ang mga ganong value system natin? Buhay pa ba o... Kasi tataka tayo, bakit ganito ang pag-iisip ng henerasyon natin ngayon? Lagi na lang pera-pera na lang. Batas dahil sa pera. Gagawa ng batas dahil sa pera. Ipagtatanggol ang isang taong mali dahil sa pera pa rin. Naguguluhan tayo ngayon. No? Pero dahil din ito sa atin pong pagpapabaya. Sana po sa araw na ito mas ma-realize natin, no? Mas makita natin yung kahalagahan ng may mabuting asal tayong na ituturo sa ating mga anak, sa inyong mga anak, sa mga kabataan, nang sa ganon, pagdating ng araw ay talagang maani din natin ang mabubuting asal mula sa kanila. Amen? Thank you.